na naman tayo. Sa inyo mga kapatid na palagi natin binabanggit, ang pinakamahalaga dito ay ang pakikinig. Inuulit ko mga kapatid na madatngan ng mensaheng ito dito sa maliit nating programa na ang pamagat dito mga kapatid ay ang ilaw ng sanglibutan. Yung mga mensahe dito mga kapatid na inyong maririnig, yun ang ilaw ng sanglibutan. Sapagkat yan ay mga salita ng ating Panginoong si Isaw Ama na siya ang ilaw ng sanglibutan. Ibig sabihin, sinasabi niya na sa ilaw ng sanglibutan, lahat ng nasa kanya ay ilaw. Malinaw ba mga kapatid? Lahat ng nasa kanya ay ilaw. Lalong-lalo na yung kanyang mga salita at lahat ng sumusunod sa kanyang mga salita. Saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong itsura, ang pinakamahalaga, marunong tayong makinig sa mga salita ng ating Panginoong si Isaw Ama at sinusunod. Sa inyong lahat, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Meron tayong mensahe na naman ngayon at ngayon mga kapatid ay muli natin babanggitin kung anong buwan tayo ngayon, kung anong pitsa at kung anong oras, kung anong taon. Mahalaga yan mga kapatid, yung mga nabanggit natin na yan. Ngayon mga kapatid ay buwan ng July. July, sa Tagalog ang tawag yun? Hulyo. At ang pitsa natin ngayon mga kapatid ay 5 sa taong 2025. Ayan. At kaya natin binabanggit itong panahon na kung ano yung ating pitsa, buwan, taon, at lalo na mga kapatid, yung oras. Yung pansinin sa mga mensahe na binibigay namin sa inyo, siguro ang nakarecord lang dyan ay pagkatapos ng mensahe. Pero kami nagsisimula mga kapatid alas 9. Gaya ngayon, alas 9 ng umaga. Ayun. At kaya ng ating nabanggit, sa 5, araw ng Sabado ngayon. Ito yung unang Sabado sa bawat buwan na dumarating sa atin mga kapatid. At yung buwan na yan na dumarating sa atin sa loob ng 1 taon ay 12. Mula January hanggang December. At yan ay ang napakahalagang araw dyan mga kapatid ay yung unang Sabat sapagkat yan ay sa ating Panginoon. Kailangan tayo nandyan nagtitipon-tipon mga kapatid. At isa pa na isisingit ko ngayon mga kapatid, yung 30, napakahalaga sa atin yan, dapat hangarin ng bawat isa sa atin yan. Dahil dyan naka salalay ang pagiging banal ng isang tao mga kapatid. Paniwalaan man natin at o hindi, ay yan ang totoo. Dahil ang 30 ay yan ang palatandaan na makikita mo sa taong sumusunod ng buong kautusan. At ang pagiging banal ay nasa taong sumusunod ng buong kautusan. Nasa isang tao na sumusunod ng buong kautusan ang pagiging banal mga kapatid. At may palatandaan ng sumusunod ng buong kautusan. Yun nga yung tinatawag nating 30 na nakasulat sa banal na kasulatan. Palatandaan yan. Nandun yung mga pangako ng ating Ama sa may 30. Mapapansin nyo yan pagdating ng panahon. Dahil ang panahon na magpapahayag mga kapatid, kung ano ang mangyayari sa may mga 30 at sa walang 30. Iba ang mangyayari. Mahirapan ka. Palagi kang may takot. Palagi kang may pagluha. Hanggat hindi mo na kakamit yung
Napakadali lang mga kapatid. Matuto ka lang ng bagong awit. Siya nawa. Magkakaroon ka na ng tirinta. At yung bagong awit niya, mga kapatid, dito mo lang makikita. Kung mababasa, kung mapag-aaralan, kung maituturo. Siya nawa. Doon ka lang mabibigyan ng tirinta. Napakahalaga ito. Ito hindi dapat sana baliwalain ng tao. Dahil yung pangako ng ating Ama na kaligtasan ay nandun sa tirintas, mga kapatid. At hindi ka naman mabibigyan ng tirintas kung wala kang tatak sa noo at sa kanang kamay, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Kailangan magkaroon ka muna ng tatak sa noo at sa kanang kamay bago ka mabigyan ng tirintas. Dahil mahihirapan kang matuto ng bagong awit kung wala kang tatak ng pangalan ng Ama at ng kanyang panganay na anak sa noo at sa kanang kamay. Yun yung magiging gabay mo, alalay mo sa pag-memorize mo ng bagong awit, mga kapatid. Yan ay nakasulat sa Apokalipsis na ang matututo lang ng bagong awit ay 144,000. Siya nawa. Kaya marami tayo ng mga kapatid na inaantay na darating na ikabubuo nito, 144,000 na yan. Na ilan pa lang kami ngayon, mga kapatid. Kami ang pasimula o pangunahing bunga ng mga tao ng Diyos na ating Ama sa langit. Naunawaan nyo, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. At balik tayo doon sa ngayon, yung ating katayo ang buwan, araw at oras. Nabanggit na natin. Yung eksakto oras natin ngayon, alas 9:18. Philippine time ito, mga kapatid. Alas 9:18. Hindi magsisinungaling itong cellphone, mga kapatid, dahil ito ay ito ay naka-computerize ang tawag dito. Kung anong oras ng Pilipinas, yun yung, dahil itong cellphone kasi na ganito, hindi mo na kailangan na i-kwanto i-time pa. Basta ini-open mo at nagkaroon ng signal, lalabas kung ano yung oras. Hindi kagaya ng mga lumang cellphone noon na pag ini-open mo, i-adjust mo kung anong time, anong day. Itong bagong cellphone ngayon, mga kapatid, pansinin niyo. Kung tayo ay meron ng bagong cellphone, yung modelo ngayon, pag ini-open mo, hindi mo na dapat itatay mo. Diba? Mapapansin niyo yan. Kaya hindi magsisinungaling yung oras natin ngayon. Alas 9:19 na tayo. Dahil mahalaga nga itong sinasabi nating araw, oras at buwan, ito ay nagaganap at kailangang maganap sa pananalangin at pagsamba sa ating Panginoon si Isaw. Buwan, araw at oras. Kailangan nandun tayo sa itinakdang buwan. Kung ano yung nandun sa buwan na yun, na sinasabing may araw doon, na kailangan sa buwan na yun, yung araw na nandun, ay nandun din tayo at kailangan nandun din tayo sa oras na yun ng pagsamba at pamamahinga na itinakda ng ating Ama sa atin. Na itinuturing niyang tayo ay kanyang bayan. Ganon ang ginagawa ng kanyang bayan. Tinutupad sa kung ano yung buwan at ano yung araw na nandun sa buwan na sinasabi ng ating Ama na dapat natin puntahan at panalanginan sa araw ding yun na laman nung buwan na yun, mga kapatid. Yung oras mayroon doon. Ito muna yung ating babanggitin kung ano yung oras na nandun sa araw na yun, mga kapatid. Basahin natin doon sa mga gawa, 3:1. Yan, tingnan natin, mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan. Yung palagi natin binabanggit yung
ballpen at papel, kailangan meron kayo listahan na kung ano yung mga mensahe na ating nababasa sa banal na kasulatan. Gawa. Tingnan natin sa aklat ng mga gawa. Pasa tayo. Gis ba? Tres ono. Maga tayong nag-ano ngayon, nagmimensahe dahil pakaramdam ko kasi may click, kaya naagahan natin. Pagka minsan yung mga karaang Sabado, mga 9:30 na, 10 na tayo nagbibigay ng mensahe, marami pa tayo nababanggit na iba. Nakasama din sa dapat nating malaman, mga kapatid. Dahil ang dapat malaman ng tao dito sa programang ito ay yung mga pangako ng ating Ama at yung mga gawain upang tayo ay mapatawad sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil nakasulat sa Biblia, mga kapatid, walang tao na hindi nagkakasala. Kaya lahat ng tao makasalanan. Kaya ito lang yung natatanging paraan na dapat nating gawin para tayo mapatawad ng ating Ama. Sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. Yung nagagawa lang naman natin, nagawa natin dahil sa hindi natin pagkaalam ng buong kautusan. At paano nga natin malalaman? Ang lahat naman na tinuruan ng mga nauna at iniwan ng ating Panginoong si Isa dito sa lupa ay hindi naging tapat sa mga utos. Paano natin malalaman na hindi sila naging tapat? Yung sinasabi na palagi nating binabanggit din na iniutos niya sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Naganap ba yun, mga kapatid? Ang ikinakalat mula noon hanggang ngayon, Kristo ang Panginoon, di ba? Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay walang kasinungalingan, mga kapatid. Bakit hindi natin paniniwalaan yun? Sinabi na, huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Doon sa ibang mensahe na binigay namin sa inyo, pagtyagaan yung hanapin nandun yun. Dahil kung tatalakayin natin ngayon, baka humaba tayo na sinasabi natin, hindi lang sa pagkaalam ko. Pero yung kalooban ng ating Ama din ang masusunod dito, mga kapatid. Kung ito ba'y talaga maikli o hahaba. Tansya ko lang, mga kapatid. Dahil nga sa paghahangad ko rin na marami kayong matutunan sa programang ito, kaya yun, mayroong mga naidadagdagan. Kasi sa utos din ng ating Ama, dahil lahat ng hinahangad ko, yun din yung hangad ng ating Ama na gawin ko. Hindi ko sariling hangarin ito, mga kapatid. Ito, nangyayari ito, ginagawa ko ito dahil sa kalooban ng ating Panginoong si Isawa. Hindi ko ito kalooban, mga kapatid. Ito kalooban ng lumikha sa atin. Dahil maniwala man kayo o hindi, lahat ng nangyayari, ginagawa ng mga tao, yan ay ayon sa kalooban ng ating Ama. Kung gumawa ka ng masama, yan ay kalooban ng ating Ama. Para sa paningin ng mga mabubuti ay huwag tularin yung masama. At yung gumagawa ng mabubuti, yan ay kaloob ng ating Ama. Para yung gumagawa ng masama ay huwag nang gumawa ng masama. Dahil lahat ng mabubuti ngayon, mga kapatid, napapabuti. At ang lahat ng masasama, napapasama. Doon nagaganap ang sinasabi ng kasabihan, kung ano ang iyong ginawa, ayun din ang gagawin sa'yo. Diba? Yan ay kasabihan na hindi yan kasinungalingan, mga kapatid. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Lumang kasabihan na yan. Pero katotohanan, mga kapatid. Naranasan ko yan, mga kapatid.
kailangan tayo ay magtiis. Dahil may pangako doon sa pagtitiis, mga kapatid. Yung pagpapakumbaba. Yan. Ang pangako sa pagtitiis, sabi ng ating Ama, ang magtiis hanggang wakas, yung maliligtas. Siya nawa. Ang pangako ng Ama doon sa mapagpakumbaba, ha? Ang nagpapakumbaba, siyang aking itataas. Siya nawa. Di ba, mga kapatid? Huwag tayong mapanghimagsik sa mga bagay na nagsisidating sa ibabaw ng lupa na dumarating sa ating harapan. Kagaya nung tukso. Di ba? Magpakumbaba tayo sa tukso, huwag tayong lumaban sa tukso, mga kapatid. Huwag kayong maniwala doon sa kanta ng pamagat, ilabanan ang tukso. Alam niyo ba, ibig sabihin ng paglaban, mga kapatid? Ibig sabihin ng paglaban, muli kong babanggitin ito sa inyo, ibig sabihin ng paglaban, pagbabanggaan yan, pagsasalpukan. Tama ba o mali? Tama. Yun yung paraan ng paglaban, mga kapatid. Pag may dumating sa iyong tukso, magpakumbaba ka, hayaan mo na lang lumipas. Huwag mong papansinin. Huwag mong lalabanan, dahil pag dinabanan mo yung tukso, magbabanggaan kayo niyan. Anong mangyayari? Diba? Yung daladalan ng tukso na kasalanan, pag linabanan mo yon, sinalpok mo yon, binangga mo yon, ay makakadamay ka nun. Dahil ang nanunukso at nagpapatukso ay isa ang kasalanan, mga kapatid. Siya nawa. Dahil nagkaisa sila eh. Gumawa sila eh. Parehas. Nadamay. Yan, nagdamayan. Yun. Kaya isipin natin mabuti, mga kapatid, yung pamagat ng kantang labanan ang tukso. Mali yun. Dapat nun iwasan ang tukso. Pagpakumbaba. Hayaan mo lang lumipas. Panuorin mo na lang kung ano yung tukso na yan. Kung lalabanan, pakiusap, para huwag kang magkasala, kapatid. Dahil ang tukso ngayon, napakatindi, lalo sa social media, nako. Mapapansin nyo, ang masama pa niyan, karamihan, mga mananunok sa mga kababaihan dun. Hindi ko naman ibinababa yung uri ng mga babae dahil may mga kapatid din akong babae, nanay ko babae, may anak kong mga babae. Pero yun ang nakikita natin yung nangyayari, di ba? Tingnan yung social media. Diba, napakasagwang tingnan. Huwag na natin tuladin yung gano'n dahil iba tayong mga tinatawag, huwag natin sabayan yung gano'n. Mga gawain ng sanglibutan. Kaya ito yung ating pakatandaan na lang. Para tayo maging malakas sa pag-iwas, tayo maging mapagpakumbaba, tayo maging matiisin, tandaan natin yung mga itinakdang araw, itinakdang buwan, itinakdang oras ng pagharap sa ating Panginoong Isaw. Dahil doon sisibol yung lakas ng loob mo, yung tibay sa mga tukso, at lakas ng katawan sa lahat ng mga gawain na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Yung ating matandaan, yung kanyang mga piling, yun yung magbibigay inspirasyon sa atin at paglilinis sa atin sa lahat ng uri ng kapahamakan ng kapatid. Tingnan natin yung nabanggit natin kanina, nagawa 3:1 na dapat nating tandaan, mga kapatid. Hindi naman pinagbabawal ng ating Panginoong si Isa na manalangin tayo sa kahit anong oras. Pero mayroon siyang itinanging oras, mga kapatid. Sa araw mo, may itinangi siyang araw. Kahit sa taon, may itinangi siyang taon. May iniwan talaga siya ng mga itinatangi. May mga taong itinatangi. At yung mga itinatanging araw, mga kapatid, tinatanging oras, tinatanging tao sa paningin ng sanglibutan, yan ay walang kabuluhan. At lahat ng walang kabuluhan sa paningin ng sanglibutan,
Yun yung mahalaga sa ating Ama. Hanapin natin yung mga bagay na ito, mga kapatid. At ito yung napakadaling matagpuan ngayong panahon ito dahil dito mo yung makikita. Mararanasan, mararamdaman. Yan, simulan na natin yung Gawa 3:1. Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ika-9. Yan, anong oras tayo ngayon mga kapatid? Tingnan uli natin sa cellphone, alas 9:31 na tayo. 9:31. Diba? Sakop pa rin tayo ng oras na pananalangin. Araw man yan o gabi, basta dumating yung alas 9, oras ng ika-9, yan ay oras ng pananalangin mga kapatid. Kailangan may magagawa kang panalangin dyan na ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isaw. Kailangan may gagawin ka sa oras ng ika-9. Diba? Malinaw. Tandaan, oras ng ika-9. Yan yung itinakda ng pananalangin. Yan yung mataas na oras sa lahat ng mga panalangin. Ibig sabihin yan, mas angat yung panalangin mo sa oras na yan kaysa dun sa ibang oras. Itinangay yan. Itinakda. Pag itinakda, higit yan sa hindi itinakda. Pag sinabing siyam, ay yung iba dyan, hindi nakasama. Ngayon, dalawa ito, mga kapatid. At ito'y baliktaran. Tumayo ka man o humiga, ay ganun din yung itsura. Yun, nakakapagsaka dito, mga kapatid. Nandun sa sa Gawa 10:9. Nakapansin tayo. Ano yung isang oras kanina? Alas 9. Di ba? Ika-9. Unang nabanggit. Ito naman sa Gawa 10:9. Tingnan nyo, dalawa mga kapatid yung oras na itinakda ng ating Ama sa pananalangin. Ayan. Basahin na natin kung ating ang natagpuan sa Aklat ng mga Gawa 10:9. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. Ito yung mga unang alagad, ito mga kapatid. Kami yung ikalawang alagad ngayon. Kami yung ikalawang bugso ng mga alagad, mga kapatid. At ikaw din, kung gusto mong pumisan sa ang tawag dito ng ating Panginoong si Isa ay yung bago niyang kawan. Ito yung bago niyang kawan. Na kailangan tipunin, kailangan niyang tipunin. At ito nga, ako nga yung inutusan ng ating Ama para tipunin yung kawan ngayon. At ang bilang nun, nasa Apokalipsis, mga kapatid, 144,000. Ang dami. Kung kailang taon ito makukumpleto, anong buwan. Kaya wala tayong hinto sa pagbibigay ng mensahe, mga kapatid. Na mensahe na wala tayong inaantay na kapalit. Sa pagbibigay na ito ng mensahe, marami yung nagko-comment dito na kaya daw ginagawa namin so dahil sa Facebook, sa YouTube merong pera. Diba? Pag nagbablog ka may pera, ika nila, kaya daw siya aming ginagawa. Pero pakinggan nyo mga kapatid, lahat ng mensahe o ilang daan na tayong mensahe. Kung ngayong natatandaan. Ilang daan na? 176. 376. 176. Ay, 176 pa lang mga kapatid. Pero kung inyong pagtityagaan na yun ay pagmas ng mabuti, suriin ninyong mabuti, ako yung nagbablog na hindi nagbabanggit ng like and share, subscribe
Wala. Yung karamihan, mga kapatid, halos lahat na nagbablog ng kanilang mga video, nakikiusap sila. Please like, subscribe. Mayroon banggitin mga kapatid dahil talagang ganito yung bibig ko na pinili ng ating Ama na hindi mo sukat akalain na dito sa bibig na ito lalabas yung buong katotohanan ng kinaroroonan ng kaligtasan mga kapatid. Wala kang maririnig na ganon. Ngayon mo lang narinig, pero hindi ko hinihiling sa inyo na kayo ay mag-like, mag-subscribe, ipindot yung anong tawag doon. Anong tawag doon? Bell button. Walang ganon dito. Dahil hindi ito hinahangad yung pera. Ang hinahangad nito, marating o makarating sa lahat ng tao ang mensaheng ito upang maligtas mga kapatid. Dalawa. Sabi ko sa inyo, kahit katiting na negosyo na inahangad na timaging negosyo, walang ganun dito mga kapatid. Bakit kung nagagawa? Saan kayo kumukuha? Siguro ganyan naglalaro sa inyong isipan. Alam niyo mga kapatid, kaya namin ito nagagawa dahil di sa utos ng ating Ama. Sabi niya, sundin mo ang lahat kong kautusan at lahat ng inyong kailangan, ibibigay ko sa inyo sa araw-araw. Dalawa. Bakit ka pa hihingi ng like, share? Pindutin ang bell button. Bakit ka ba hihingi ng ganun? Ano ang target mo? Bakit mo ipinapakiusap sa mga nanonood na pindutin yung ganun? Diba? Ano yung malinaw na kahulugan nun? I-like, i-share. Ano yung hangad mo? Ano ang target mo? Bakit kailangan mong banggitin ba yun? Alam mo mga kapatid, kahit hindi mo sabihin yung ganun, alam ng mga tao gawin yun. Yun daw sabi, kung nagustuhan niyo itong video ito, huwag niyo kalilimutan na pindutin ang bell button, like, share. Kahit hindi mo sabihin yun mga kapatid, gagawin nila yun. Hindi mo na kailangan utusan yung tao. Basta yung laman ng mga mensahe mo, pinapakita mo sa yung video, ay kapakipakinabang, lalo na para sa kaligtasan na. Dahil ngayon, panahon na mapanganib ngayon, mga kapatid. Panahon, ulitin ko, panahon ngayon na mapanganib. Napaka-mapanganib ang panahon natin. Huwag kayong tumutok lang sa mga TikTok na yan, mga kapatid. Mga balita, bigyan nyo rin ng pansin. Pagbuho ng mga lupa, mga kapatid, dahil ang lupa ay kanang ating Ama, wala ng pahinga, napapagod din. May taon ng pagpapahinga ng lupa, mga kapatid, para maging malakas, matibay ang kapit, na kahit umulan, ang umulan, di gubuho. Wala nagpapahinga. Kaya napapagal din siya, nahihina din yung tuhod ng lupa, kaya na bumabagsak. Pag may malalakas na ulan, bumubuho. Kahit anong tibay ng building nang ipatayo mo sa isang lupa, kahit iya'y patag, pag iyang lupa ngayon ay matagal nang hindi nagpapahinga, araw-araw mong ginagamit, araw-araw mong pinapakinabangan at nagbibigay sa iyo ng biyaya sa araw-araw, hindi mo naman pinagpapahinga, walang ibang pupuntahan din kundi manghina. Kaya mga lupa ngayon karamihan binibuhi, nagugunaw na nga, nababago dahil babaguhin ka ng ating Ama. Ang lupa, at hindi lang lupa, pati langit, mapupugnaw sa apo. Dahil nga sa yung salitang yung kailangang matupad. Kaya yung mga tao naman nagtitigasan yung mga ulo. May mga abono na ngayon, ika nila. Kahit di napapagpahingahin yung lupa, karami ng abono, tataba rin yung mga talim niya. Tataba nga, pero yung lupa mo hihina. Tataba yung tanim, pero yung lupa hihina. Kaya kailangan din pahinga ng lupa, hindi lang tayong tao, kumakina o hayop, ang dapat magpahinga pati yung lupa. Dalawa. Dahil likhaya ng ating Ama, para katulong natin sa pamumuhay. Huwag yung atin nalang apak-apakan, na hanggat
napapakinabangan natin gamit ng gamit. Kailangan din niyang magpahinga, mga kapatid. Para huwag mapagod. Para huwag manghina. Para tayo na nakatayo doon sa lupa na yun, ay kanya ding alagaan. Pag dumating yung sinasabi ng ating Ama na uugain ko ang langit, pati lupa. Walang bato na pinagpatong-patong na hindi niya ibabagsak. Siya nawa. Darating yung panahon na yun. Lahat na pinagpatong-patong ng tao na bato, babagsak yan, guguho yan. Kaya yung mga naghahangad ng mga bahay niyan, mga pupritong bahay, mag-iingat kayo mga kapatid. Dahil yung salita ng ating Ama, hindi yan kasinungaling. Guguho. Walang building na tatayo pagdating doon sa sinasabi lang the big one, higit pa yan sa the big one. Baka yan ang lulo ng mga big one. Yung lindol na yan mga kapatid. Kung may kilala kang pinakamalakas na the big one, yan yung ninuno ng mga the big one mga kapatid, yan darating na yan. O gaano kalakas yun. Hindi lang ang lupa ang uugain, pati langit. Abot hanggang sa langit yung lindol na yan. Diba? Kung kayo nagbabasa ng Biblia, yung mga sinasabi ko, nauunawaan nyo siguro. Siya nawa. Eh, punta na tayo dun sa araw. Yan, nalalayo. Yun sinasabi ko kanina, ang pagkaalam ko ito, maikli lang. Pero yung kagustuhan ng ating Ama na maipaliwanag ito, dahil napakarami nito. Na kung susulating lahat, itong kaalaman na binigay sa akin ng ating Ama, ay hindi magkakasya dito sa Pilipinas, yung papel na pagsusulatan. Siya Siya nawa. nawa. Kaya wala itong katapusan mga kapatid. Hanggat hindi nababago yung sanglibutan, hindi ito matatapos. Itong mga mensaheng ito na ibinigay sa akin ng ating Ama na ipinararating ko sa inyo. Na makinig kayong mabuti. Ito yung araw, isa pang araw. Kanina alas 9 yung nabanggit na itinanging oras. Ha? Dito sa araw. Bawat araw yan, sa araw-araw. At mayroon tayong panalangin sa araw-araw na umaabot ng 4 ata. 4 na panalangin dahil yung umaga ay sa araw, 2 ang alas 6. Siya nawa. At sa hapon naman ata, 2 din ata yung alas 9, tama ba? Siya nawa. Uhati. Alas isang umaga, alas 9 sa umaga. May alas 6 at alas 9 sa umaga. At may alas 6 at alas 9 din sa hapon. Siya nawa. Ganun. Kaya 4 mga kapatid ang kailangan natin palaging antayin na dumating sa araw-araw. Yung oras na yun, huwag natin kakalimutan para saan man tayo naroon. Palaging nasa tabi natin yung kaligtasan mga kapatid. Ito yung isa na ating mababasa dun sa Aklat ng Mga Gawa, 19. Yung ba yung pagkabanggit natin kanina? Siya nawa. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan si Pedro, ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. Ayan, nabanggit natin ito kanina. Nabanggit na ba? Siya Siya nawa. nawa. Yun mga kapatid. Ika-6 yung oras at ika-9. Ang problema niya mga kapatid, kahit alam mo yung pananalangin, dahil para oras ng pananalangin na yan, tapos yung idinadalangin mo ay hindi naman pinag-uutos ng ating Ama. Kailangan malaman mo rin yung dapat mong idalangin sa oras na yan mga kapatid. Dahil maibinigay sa atin ang ating Panginoong si Isa na panalangin tungkol sa oras na yan. Ngayon, kung interesado ka dyan sa oras ng panalangin, nandito yung gagamitin mong panalangin sa oras na yan. Bahala ka kung kukunin mo hindi. Pero yung oras, nasa inyo lang palagi. May binanggit. Yan eh, hindi ko pwedeng itago. Hindi na yung pwedeng sarilinin yung oras niya dahil yan ay para sa lahat, mga kapatid. Pero yung panalangin, yun ay para lang sa mga tinatawag, mga kapatid. At
at iyon nananatili yung panalangin na yun sa mga pinili. Ibinibigay sa mga tinatawag at nananatili yung ibinigay na yon sa mga pinili na. Yung pagbibigay na yan ay paraan ng ating Ama para mamili kung sino ang karapat-dapat dun sa kanyang binigyan o ibinigay. Sino ang karapat-dapat sa kanyang ibinigay na dalangin. Yung nananatili ay doon siya magbibigay ng karangalan bilang pinili, yung mga nananatili doon sa mga panalangin na yun at sa oras na kung saan ginaganap yung panalangin. Yun pararangalan ng ating Panginoong si Isa. At mabibigyan na sila ng 30 sa ganung paraan. Pakahalaga ng 30. Ngayon, ito naman yung yung araw. Yung araw. Ang nalaman, binigyan na sa atin kung yung oras. Dahil ang oras napakarami sa loob ng isang araw. Ilang oras ang nandun. 24. Sabi nila 24. Pero ang pagkaalam ko 12 lang. Di ba alam mo, nag-alauna. Ibig sabihin ng alauna, unang oras yan. Ang hangganan yan ay 12. Di ba? Alas 12. Pag natapos niya ang alas 12, alauna naman yung kasunod eh. Di ba? Alas 2, alas 3. Kaya ang pagkaalam ko lang, na ating din talagang makikita at mararanasan, ang isang araw ay may 12 oras na. Ngayon, kaya lumalabas na naging 24 dahil yung magdamag ay 12 oras din. Diba? Yung AM at PM parehas, tig 12 oras. Tama ba tayo? Siya nawa. Kaya lumalabas na 24 kung kasama yung gabi. Yung pinag-uusapan natin ay araw. Diba? Araw. Dahil yung araw, may araw ang ating Panginoon. Pero may binabanggit din siya na kailangan tayo magpuyat. Magpuyat kayo. Utos din yan. Yan ay sa mga ibang araw siguro natin may mensahe kung bakit kailangan magpuyat ang tao. Dahil darating ang kaarawan ng ating Panginoon na parang magnanakaw. At ang magnanakaw, karamihan, gumagawa sila ng pagnanakaw sa kadiliman o gabi, mga kapatid. Kaya kailangan din tayong magpuyat. O ngayon, upang tayo huwag matawag na masuwayin o lapastangan, yung kasing utos na yan ay kailangan gawin pag hindi natin tinupad yan ay utos. Dahil oras ng panalangin. Pag may itinakdang oras, ibig sabihin may nag-utos. Kung sino magtakda ng oras na yan, ng panalangin. Di ba? Malinaw mga kapatid. Pag may inilagay na oras, ibig sabihin may naglagay. At yan ay utos, kaya inilagay. May nag-utos kung kailan kung bakit yan ay kailangan gawin. Yung panalangin na sa oras ng alas 6 at alas 9. Hapon man yan, araw man yan o gabi. Yan, malinaw doon. Upang tayo ay huwag maging masuwayin at maging lapastangan. O gawin mo, yung hindi tutupad ng ganon. Mga ganong oras ng panalangin dahil ang ating Panginoong si Isa ay tinupad dito eh. Hanggang sa siya nga ay pinatay sa krus. Alas 6, siya ay pinatay. Hapon. Hanggang alas 9 ng gabi yung at lilibing siya ay mag-aalas 12 na ng Biyernes na naman, mag-alas 12 na ng Sabado. Maghahati
hating gabi na nung siya inilibing, mga kapatid. Kaya napakahalaga yung oras. Kaya kung inyong ating usisain, ating alamin, nung ating Panginoong si Isa ay hinuli ng mga Hudyo, ay nandun nakasulat yung mga oras. Nandun alas 3, sa 8, alas 9, at yung malapit ng araw ng Sabat nung siya ay ilibing. Ibig sabihin nun, madaling araw na. Mag-12 PM na. Kahating gabi na siya ilibing. Bakit binabanggit sa banal na kasulatan yun? Dahil kailangan din nating matandaan kung ano yung mga oras na kailangan ganapin din natin at araw para wag maging lapastangan at masuwayin. Ay nako, napaka parang masakit bigkasin yung ganun na salita. At siguro kung gaano rin parang mabigat sabihin nung nangangaral na sabihin, "Oy, ikaw ay lapastangan." Parang mabigat salitain yun eh. Halos ayaw mong sabihin eh. Yung pangangaral na sabihin, isa kang lapastangan. Dahil yun, ang tama nun sa sinasabihan mo, parang masakit. Pag sasabihan kang lapastangan, di ba? Ang dating dun sa iyo na pinagsabihan, ay bibilis yung takbo ng isip mo. Sana kung naging lapastangan. Di ba? Ganun yung magiging takbo ng pagsasabihan mo na ikaw ay lapastangan o masuwayin. Diba? Isa kang masuwaying anak. Diba? Pag pinagsabihan kang gano'n, bibilis yung takbo ng isip mo. Saan ako naging masuway? Ngayon, maliban na lang kung aminado ka. Kung aminado ka na ikaw talaga ay gano'n, sinasadya mo na pag gano'n. Pag aminado ka na ikaw ay lapastangan, masuwayin, eh sinasadya mo na. Wala na eh, hindi na gumagana sa iyo ang yung hiya. Pag gano'n. Pag ang tao ay wala ng hiya, nako. Napakahirap maligtas yung mga taong di marunong hiya. Kaya nakasulat sa banal na kasulatan, mga taong walang kahihiyan, na palagi na lang pagsuway ang kanilang ginagawa sa araw-araw. Ay doon nakalaan ang kaparusahan ng ating sa mga masuwayin at lapastangan. Kaya ito pa yung isa nating dapat pang malaman, mga kapatid, na kailangan tayo maging mapalad sa paningin ng ating Panginoong si Isawa. Kailangan hanga din natin yung sinasabi niya na maging mapalad tayo. Dahil binabanggit niya mapalad ang tao na ginagawa ito. Nanginili ng Sabat upang huwag lapastangan. Ngayon, tutukuyin natin yung araw naman. Dahil sa araw, ay ang kasama ng araw ay oras, diba? Siya nawa. Ngayon, inuna natin yung oras. Punta naman tayo sa araw. Napakahalaga. Yung sa araw na yun, yung oras na ating nabanggit. Ayun nyo, yung una nating babanggitin nandun sa Isaiah 56:1 hanggang 2. Atras tayo, mga kapatid, Isaiah. Simula tayo dun sa Aklat ng Mga Gawa. Isaiah 56. Ano yung batang yun? Paano yun? Bakit hindi pinapakain? 56. 1.
Ngayon kung may Biblia kayo, kung nakita nyo na itong Isaiah 56:1 hanggang 2, ating mapapansin kung ano ang pamagat nito. Ang kabanalan ng pag-iingat ng Sabat. Ayun, mga kapatid, yung kabanalan, ang kabanalan ng pag-iingat ng Sabat. Dahil nga ngayon mga kapatid ay araw ng Sabat, araw ng Sabado ngayon. Sana ito huwag ninyong baliwalain para sa pagdating ng tinakdang oras, panahon at araw ng ating Ama, wala tayong pagsisihan. Pag binaliwala mo ito, napakalaking pagsisisi ang mararanasan mo pagdating nung itinakda ng ating Ama. Makaparusahan sa lahat ng mga sumusuway. Ang parusa ay nasa mga sumusuway, mga kapatid. Kaya kailangan alamin natin itong mabuti at tandaan para yung sabi nga nila, yung kasabihan nila, napakaluma na rin na sinasabing nasa huli ang pagsisisi. Yun ay totoo. Kagaya nito, itong mga aral na naririnig natin dito, tandaan nating mabuti para wala tayong pagsisihan. Gawin. Tandaan at gawin. Dahil hindi mo ito magagawa kung hindi mo tatandaan. Kaya pakatandaan para magawa, mga kapatid. Dahil kailangan magpakabanal dahil ang banal, mga kapatid, ang hahatol sa sanglibutan. Narinig mo na ba yan? Yung salitang yan mula sa banal na kasulatan. Ang mga banal ang hahatol sa sanglibutan. Siya nawa. Dahil ang sanglibutan, mga kapatid, makasalanan. Naniniwala ba kayo? Ay binabanggit palagi sa atin ng ating Panginoong si Isa sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na huwag tayo makipagkaibigan sa sanglibutan. Kaya malinaw, ang sanglibutan ay makasalanan. Na hindi dapat makipagkaibigan doon ng mga banal. Dahil ang banal ang hahatol sa sanglibutan. Ngayon, para maging isa ka sa makakasama sa bilang ng mga banal, kailangan gawin mo ito, mga kapatid. Basahin natin Isaiah 56:1. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mga ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Kanya mga kapatid, magiging ka dito maiiwas ka sa mga hindi kaaya-ayang mangyayari sa buhay. Dahil magiging kasama ka sa mga mapalad eh. Pag naging mapalad ka, ibig sabihin, magiging maginhawa ang iyong katayuan sa buhay. Pag ikaw ay binanggit na isang mapalad, ibig sabihin, marami ang parang maiinggit sa katayuan mo dahil mapalad ka eh. Sa Ilocano, pag ikaw ay siniswerte, sabi nung Ilocano, imbagpaiking ka di ba? Buti pa sa'yo. Buti pa sa'yo, ay lagi ka lang meron. Ako, palagi na lang kong humihiram sa'yo. Buti ka pa, laging nagpapahiram. Ako palaging humihiram. Ganun yung mangyayari sa nagiging mapalad. Ang kabaliktaran ng mapalad, kapatid, kapos palad. Walang palad eh.
Kaya kapos yung palad, wala yung palad, wala yung kapalaran sinasabi, wala yung salitang mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng sabat upang wag lapas tanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Itong sabat mga kapatid, ito'y araw. Siguro naman di na natin dapat nang isa-isahin na banggitin sa inyo, himayin na patunayan na itong sabat ay araw. Diba? Napakalinaw na mga kapatid na ang sabat ay araw na dapat nating ipangilin. Ito nga ngayon mga kapatid, lalong-lalo na itong unang sabat. Dahil tayo nga ay nasa unang sabat sa buwan ng July, Hulyo ata tawag dito sa Tagalog. Wala kasi tayong kalendaryong tapat eh. Ito, Tagalog yung iba, pero English naman yung English naman yung araw, buwan. Ang pamagat lang, ang mga Tagalog lang ito yung mga pangalan eh. Ano si Baggaw, Cagayan. Tagalog yan eh. Ano bang English yan? San Jose, Baggaw, Cagayan. Ano ang English yan? St. Joseph. Baggaw, di ko alam ano ang English ng Baggaw. Baka may English pa dyan. Hindi natin alamin. Hindi nakalugtong kaligtasan natin yan. Ito lang tayo sa kaligtasan. Ito yung tandaan natin para maging mapalad. Hawakan nating mabuti at ipangilin ang araw ng Sabat. Sinawa. At andun pa sa Isaiah 1, atras tayo, kapitulo 1, tunay ba ito? 1:13. Isaiah 1:13. 1:13. Isaiah 1:13. Ayan, basahin na natin mga kapatid. Dahil tinuro nga sa atin kanina kung ano yung kahalagahan ng panalangin. Kailangan may oras. Diba? Tandaan natin, alas 6, alas 9. Ito ngayon naman, araw ang ating binabanggit. Isaiah 1:13. Huwag na tayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang Sabat ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Sabihin yung mga itinakda ng tao, ng mga kapulungan, ay hindi, naiinis siya doon, hindi na siya makapagtitiis. Ang nakasulat na dapat na takdang kapulungan ay yung bagong buwan at ang Sabat. Diba? Malinaw mga kapatid. Ang bagong buwan at ang Sabat ang tawag ng mga kapulungan. Ibig sabihin, kapag dumating yung bagong buwan, ay mayroong Sabat. Ano yung Sabat nating makikita doon? Kaagad. Diba? Yung unang Sabat, ang makikita natin doon, dito mapapansin. Dahil kapahingahan eh. Yung nabanggit kanina doon sa doon sa Isaiah 56:1 hanggang 2. Mapalad ang tao ng hahawak at nangingili ng Sabat upang huwag lapas tanganin. Kaya ang bagong buwan at ang Sabat ang tawag ng mga kapulungan. Tanyo mga kapatid, kahit butiki, naunawaan ko eh. Narinig nyo, napansin nyo yun. Kaya pagdating ng bawat buwan, pagpapalit ng buwan, paghandaan natin.
yung unang Sabat doon, mga kapatid. Na napakalinaw, ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng kapulutan. Hindi naman na sinabi yung ikalawang Sabat. Hindi na sabing ikatlo o ikaapat na Sabat. Basta yung bagong buwan at ang Sabat. Ano yung unang mo matatagpuan doon sa bagong buwan? Anong Sabat ang unang matatagpuan? Siyempre magbibilang ka ng araw eh. Saan mo makikita yung Sabat? Doon sa bagong buwan. Saan mo unang makikita yung Sabat? Hahanapin mo sa loob ng San Miguel kung yung Sabat doon na una. Doon sa bagong buwan, mga kapatid. Nadala-dala. Nadala-dala niya ng bagong buwan. Dala-dala niya yung unang Sabat. Tayong ano, pakiramdam ko mga kapatid yung nakikinig parang mga bata. Gusto kong ipaliwanag talaga ng gusto himay-himayin na halos ayaw kong bitawan yung paliwanag hanggat hindi ko natatansya na unawaan nila eh. Marami akong narinig na kasi at na pag-atendaran ng mga relihiyong nagsisipagturo pero napakahirap maunawaan. At tinuturo lang nila, magsisi tayo, magbalik loob sa Diyos para mapawi ang ating mga kasalanan. Paano yung paraan ng pagsisisi? Paano yung paraan ng pagbalik? Dahil tayong lahat nakagawa ng kasalanan, paano yung paglilinis ng kasalanan? Hindi ka naman makakabalik hindi ka makakalapit sa ating Panginoon kung ikaw ay marumi pa din. Kung makasalanan ka pa rin, tatanggapin ka lang naman kapag wala ka ng kasalanan. Yun, hindi nila tinuturo kung paano yung pagbalik. Dahil hindi ka tatanggapin, sabi niya, kung ikaw ay marumi. At ang paglilinis pala, mga kapatid, ng kasalanan ay yung pagsunod sa buong kautusan, mga kapatid. Para tayo kanyang tanggapin. Kaya dito, inihimay natin isa-isa ang lahat. Para magkaroon ng pag-asa na makabalik ang bawat nakikinig sa ating Panginoong si Isaw. Hinihimay natin yan. Mula sa unang utos hanggang ikasampung utos. Hinihimay natin yan. At sa bawat utos, sa bawat numero ng 10 utos, ay maraming laman. Yung unang utos, napakaraming laman. Ikalawa, napakarami din. Hanggang ikasampu. Maraming kahulugan. Marami kang isasaalang-alang sa bawat bilang na nakapaloob sa 10 utos, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa programang ito na palagi at hindi ka pa naligtas, kasalanan mo na. Dahil alam nyo, yung mga tao hindi maliligtas, hindi ka natatakan, wala kang tiringtas. Yun yung patunay na ikaw ay nakikinig pero hindi ka sumusunod. Wala kang tiringtas, wala kang tatak. Kahit nakikinig ka dito, pag wala ka pang tatak at tiringtas, ang kaligtasan ay nandun, mga kapatid. Kaligtasan na isa pa yung matutunan yung bagong awit. Dahil sino man sa lupa ay hindi matututo ng bagong awit na yun kung hindi yung 144,000 lamang na pinili. Mga kapatid, yung pinili sa lupa. Alamin natin mabuti yan sa mga susunod na Sabado. Ito pa yung dapat nating basahin pa ano sa Isaiah 66:23. Pailang ano na ito? Pailang kapitulo na ito sa Isaiah? 4 ay 5. Sa Isaiah? Pangatlo po. O pangatlo, yung 56,
Tapos yung uno. Ay, pangatlo po. Tapos ngayon 66-23. Ay, sa buwan na ito. Sa huling ano na to. Sa huling page na ng Isaiah ito. Kita nyo mga kapatid ha, makinig kayo mabuti. Kung ikaw man ay mayaman, may interesado, palagi nakikinig dito, may pag-asa ka. May pag-asa ka, sabi ng ating Ama, napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang taong may kayamanan. Pero sinasabi ko sa inyo, utos sa akin ng ating Panginoong Isaw, Ama, malaki ang pag-asa niyo pumasok sa kaharian ng langit. Kayong mayayaman kung kayo susunod sa mga utos ng ating Ama. Siya nawa. Yan ang malaking pag-asa na ibinigay sa inyo ng ating Ama ngayon. Kahit sinabi ng ating Panginoong si Isa nung siya nandito pa sa lupa, hindi pa siya umakyat sa langit, na napakahirap pumasok ang taong mayaman sa kaharian ng langit. Ngayon, ito may bago siyang utos sa atin na sinasabi niya na may pag-asang pumasok ang taong mayaman sa kaharian ng langit kung susunod ka sa kanyang mga utos. Binigyan kayo ngayon ng pag-asa dahil marami na rin yung nawawalan ng pag-asa dahil doon sa salita ng ating Panginoong si Isa. Sa mga mayaman na mahirap pumasok sa kaharian ng langit ang taong mayaman. Pero ngayon, binigyan tayo ng pag-asa. Di ba mga kapatid? May pag-asa kayong pumasok, kayong mga mayayaman. Basta sumunod kayo sa buong kautusan ng ating Ama. Sinawa. Di ba mga kapatid? Kaya lahat dito mayroong pag-asa. Basta makinig ka lang at sumunod. Ito yung dapat pa nating basahin na nabanggit na ba natin? Hindi pa. Sinawa. 66. Isaiah 66, 23 po. 23. Simulan na natin. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paparoon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Tingnan nyo. Kailangan sa sabat pupunta ang mga tao para sumamba sa harap ng ating Panginoon. Wala siyang sinabi na ibang araw. Di ba? At nalalaman natin ngayong sabat na yan ay Sabado. Yan ang tinuturo ng banal na kasulatan, yung ikapitong araw. Diba? O baka mayroon pang hindi nakakaalam kung anong araw yung ikapito. Tingnan nyo sa kalendaryo mga kapatid. Ang unang araw na nakalista, malinaw, Sunday. Diba? Yun yung unang nakalista, Sunday. Bilangin ninyo kung ano yung ikapito. Di ba Sabado? At yung Sabado at ang Sabat, yan ay iisa mga kapatid. Parehas yan. Ikapitong araw. Sa mga hindi pa nakakaalam na ang Sabat ay Sabado, ngayon narinig na ninyo, o bahala na kayo kung paniniwalaan nyo o hindi. Pero kung ikaw ay nakikinig, na naghahangad ng mabuti, naghahangad ng tama, sigurado maniniwala ka dyan. Yan, tandaan natin mabuti ito na sinasabi dito sa Isaiah 66:23. Sabi ng ating Panginoong Isa dito, mangyayari na mula sa bagong buwan. Pag nagpalit ng buwan, siyempre bago na naman. Hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat, linaw, hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sa bagong buwan. Ngayon nga bago na naman yung buwan ngayon dahil nasa 5 pa lang tayo. Hindi pa tayo nakaabot ng 10. Kasama pa tayo sa pagpasok ng bagong buwan. Panibagong buwan tayo dahil yung lumipas na buwan ay June. Tapos dito na tayo sa July.
bagong Sabat, bagong buwan tayo ngayon. At ito yung Sabat na. Siya nawa. Dito kailangan sumamba ang lahat ng tao sa harap ng ating Panginoong si Isawa. Bakit sa harap niya? Dahil mga kapatid, ang ating Panginoong si Isawa ay nasa silangan. Nandun sa silangan. Ngayon, yung mga nanonood, nakikinig, ito nakaharap sa akin. At dahil ako nga ay naalalayan ng ating Ama, nandito sa likuran ko, iniharap ako sa inyo. Siya nawa. Kaya hindi kayo sa akin nakaharap. Nakaharap kayo dito sa umaalalay sa likod ko. Dahil hindi ko kayang salitain ito kung wala yung nakaalalay sa akin ng Espiritu Santo na nandito sa likuran ko umaalalay, mga kapatid. Siya yung nagkakalabit sa akin kung ano yung dapat kong sabihin, dapat kong gawin, at dapat kong kainin. At hindi lang ako, tayong lahat, mga kapatid. Siya nawa. Kung kayo mananating nakikinig at tumutupad ng mga salitang ito, mga kapatid. Ito binigay sa akin at para sa inyo. Ito pa, ando sa Kolosas. Meron pa tayong babanggit dito sa Kolosas. 2:16. Yan, pinaalam na sa atin yung yung araw. Nulit ko, yung oras, pinaliwanag na. Yung araw naman, pinaliwanag na rin. At meron pa tayong dapat sa banggitin dito, Kolosas at Hebreo, mga kapatid. Dadalawa na lang. 2:16 ng Kolosas. Kolosas. Si ito mga kapatid. Kolosas 2:16. Napakaganda nito mga kapatid. Isa-isa ng 17. Basahin na natin kung atin ang natagpuan. Kolosas 2:16. Dumating, umabot na tayo sa 17. Basahin na natin. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo. Itiko na ito. Itong salitang ito, may kasamang may kasamang pagbabanta sa lahat ng humahatol sa gumagawa nito. Lahat, ibig sabihin nito, mapapahiya ang lahat ng hahatol dito o sa Ilocano, manguy-uyaw. Sino man si manguyaw, kada ito yung aramidin, ito may isang tao, yung may isang kawan o grupo, ay hindi dapat hatulan. Dahil may banta dito sa mga hahatol sa gumagawa nito. Pakinggan natin mabuti mga kapatid. Kolosas 2:16 hanggang 17. Inuulit ko, ito ay babala sa mga humahatol sa gumagawa ng utos ng ating Ama. Kagaya nito, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. 17. Na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay isa. Siya nawa. Naunawaan yung 17 na yun. Ang gumagawa ng Sabat o umiinom o kumakain ng mga pinagbabawal ng ating Panginoong si Isawa Ama o gumagawa ng kapistahan, ay huwag hahatulan na ninuman. Na ito ay anino. Anino na mga bagay na magsisidating. Ano ba yung inaantay natin na dapat dumating? Di ba marami na tayong naririnig ng mga vlogger na sinasabi natin, inaantay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Yun yung isang malaki at dakilang inaantay natin, yung pagdating. At ngayon, bago dumating yon ay may anino, mga kapatid.
Dahil siya ay nagmumula sa sikatan ng araw, yung darating na yun eh. Kaya malinaw, pag nagmula sa sikatan ng araw, ibig sabihin yung araw nasa kanyang likuran. Tinatamaan ng sikat ng araw yung kanyang likod at yung anino nauuna kaysa doon sa katawan. Di ba? Anino muna yung ating makikita bago yung katawan. Dahil yung init, yung araw nasa likuran eh. Nagmumula isa sa sikatan ng araw. Yung bagay na darating na iniintay. Ang isang anino ng mga bagay na darating ay ito, mga kapatid, ito yung anino nung darating na matagal nang hinihintay ng mga tao. Ito hindi tunay na anino, kundi gawain, ginagawa na pinagpalagay lang na anino. Ito yung anino na hindi talaga anino, kundi gawain na makikita mo dun sa darating. Ito'y para, yung katawan nitong anino na ito ay ang ating Panginoong si Isa. Naunawaan nyo? Na bago dumating yung katawan, anino muna ang lalabas. Dahil mula sa liwanag yung katawan. Subukan ninyo na ko. Yung tumalikod kayo sa ilaw. Talikodan yung ilaw. Di ba yung anino nandun? Halimbawa, nandyan yung ilaw. Diba? Kuha na natin. Sinawa. Pag yung ilaw ay nasa likuran natin, yung anino nauuna sa atin. Kaya bago dumating ang ating Panginoong si Isa, ang mga gawaing ito ay nauuna bago siya dumating. Ito yung anino niya. Ang kabuuan ng mga gawaing ito ay ang ating Panginoong si Isa. Malinaw, bago siya dumating, mangyayari muna ang pagtupad sa Sabat, pagtupad dun sa bagong buwan, at pagtupad dun sa araw na itinakda bago siya dumating, mga kapatid. Kaya sabi niya ay doon sa 17 na isang anino na mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kaisa. Kaya sinabing isang anino dahil itong mga gawain ito ay iniutos ng iisa lamang. Sabat, buwan, araw, oras, taon. Iisa ang nag-utos dito. Kaya ito ay isang anino. Dahil ang kabuuan ng 10 utos ay nagmula sa iisa lamang, mga kapatid. Kuha natin. Sinawa. Yan, sana yung mga nakikinig, naunawaan nito. At paniwalaan at sundin. Bilang panghuli, mga kapatid, basahin natin yung Hebreo 4, 1 hanggang 11. Ito panghuli, mga kapatid. Tayo alas 10:22 na. Panghuli. At pag hindi nyo pa ito naunawaan, mga kapatid. Sa tansya ko, hindi ka tinatawag. Hindi mo ito maunawaan. Basahin natin para maunawaan mo. Hebreo 4, 1 hanggang 11. Ayun. Inuulit ko, mga kapatid. Kapag hindi ka tinatawag, hindi mo ito mauunawaan. Pero pag tinatawag ka, lubos mo itong mauunawaan. Hebreo 4, nakuha nyo na? 1 hanggang 11. Simulan na natin. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila
Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon, gaya ng sinabi niya. Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, sabi ng ating Panginoon sa isa. Bagaman ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nakakapasok dahil sa pagsuway. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumapasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo sa pagpasok sa kapahingahan yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, para huwag tayong marapa, ika dito, huwag tayong madapa. Sa Ilocano, tapnuhan tayong maipakleb. Han tayong maitikleb. Han tayong mabaltog. Tapnuhan tayong mabaltog, han tayong may pakleb, maitikleb. Huwag tayong sumuway sa pagpasok. Kailangan pumasok tayo mga kapatid. Dahil ito isang uri ng pagsuway, yung hindi pagpasok sa itinakdang kapahingahan na sinasabi niya, araw, buwan, araw at oras mga kapatid. Kuha niyo mga kapatid, duminsahin ng ating Panginoong si Isawa sa araw na ito. Siya nawa. Yan, kung inyong naunawaan mga kapatid, mapalad kayo. At ipakita nyo sa pamamagitan ng inyong pagsunod. Yan, napakalapit lang namin mga kapatid sa inyo. Yan, kung gusto nyo kami puntahan dito, andito yung address namin. Sun 7, Asinggabiya, Baggaw, Cagayan. Ito yung address namin mga kapatid. Meron kami dito maliit na tindahan na ang pamagat ng tindahan ay Paslit Sari-Sari Store na nakarehistro pero yung nasira na ng bagyong yung tawag doon? Tarpaulin nasira na. Pero madali kayong matagpuan dito kung gusto niyo lumapit dito at mapabilang kayo sa tinatawag ng ating Panginoong si Isaw Ama na maging banal dahil utos niya, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Siya nawa. Sa inyong lahat ng mga kapatid na nanonood at walang sawang sumusubaybay sa programang ito ng ating Ama, pagsamantala tayo ay muli maghihiwa-hiwalay at muli rin tayong nakikita-kita sa ganito ring oras ay tinakda ng ating Ama. Kaya sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon
Panginoon at ating hari ng mga hari ay muli sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Mga kapatid, panoorin niyo at pakinggan ang mga patutuo. Dahil yan ay kinakailangan na maganap. Dahil sa patutuo ng 2 o 3 saksi sa mga kautusan ni Moises, ay pupuksaing lubos kung hindi maniniwala mga